JM de Guzman, aka si Cho. Hello. Si Cho de Jesus. Agad-agad, di ba? Totodoy na natin to. So, Cho, ano raw yung mga naging struggles mo into creating your character and ano yung inspiration na naging hatid sa'yo ng My Best Friend Eman? Ano yung naging struggles ko habang kinikreate namin yung character? Well, bago pa lang mag-start yung show actually, to be honest, medyo I'm battling spiritual warfare. Parang I lost my connection with God. I lost my relationship with God. And this show helped me to reconnect with Him. Naalala ko yung pumunta si Derek dun sa condo namin. Kinukwento niya yung storya, yung character, yung backstory. Iyak lang ako nang iyak sa kanya dahil sabi ko parang natataon, kailangan ko talaga to sa buhay ko ngayon. Kailangan ko si God sa buhay ko, si Eman sa buhay ko ngayon dahil may mga ups and downs pa rin kahit naka-recover na ako sa past ko, meron pa rin talagang binibigay na mission sa'yo si Eman na hindi mo minsan maintindihan kung bakit paulit-ulit, kung bakit mahirap. And ayun, nung dumating yung My Best Friend Eman sa akin, si Mateo, parang nagkaroon ako ng enlightenment. Parang nagbago lahat yung pananaw ko ulit. Parang nagkaroon ako ng... So parang na-realize ko lang na parang lahat yung pinagdadaanan ko noon, depression, anxiety, nilead lang ako dito to prepare me for this show. That's beautiful. Thank you for sharing that, JM. And Miss Shaina, sobrang dami mo ng character na ginampanan across all genres. But what makes Ruth unique for you? Well, narinig niyo naman na yung sinabi ko that this is actually my answered prayer. Diba? Matagal-tagal na ako hindi nakagawa ng ganito. But also, parang, it's very humbling kasi sa mga material na ginawa ko noon, ako yung baby ng family. Ako yung Ryrie ng material. And 30 years later, nandito pa rin ako, nabibigyan pa rin ako ng trabaho, nasa harapan niyo pa rin ako, kahit paulit-ulit na ilan po sa inyo, lumaki na ako sa harapan ninyo. But now, I am here in front of you, not as the little girl in the story, I am now the mom. So siguro yung wisdom na nakita ko sa mga mas nakakatanda sa akin when I was younger, yung little Shaina na napakaswerte to be able to share the screen with some of our great actors ngayon sa industriya. Kasama si Mama doon dahil nung teenager days ko si Mama sa Tanging Ina, isa siyang naging modelo rin sa akin. Hopefully, hawak-hawak ko yon. Hopefully, baon-baon ko yon for this show and for this role. Thank you. And speaking of Mama, Miss Ai! My Mama. Oo! Great to see you and thank you, Thank you so for much. sharing your role here bilang isang madre. Oo, nako. Ano yung kamusta, paano na, na i-offer sa inyo itong project na ito? Kwentuhan mo naman kami, yung nag-experience nyo ni JM on set. Yeah, kasi si Papa P talaga yung kumausap sa akin na akala ko nga siya yung makaka-eksena ko rito. Yung pala siya producer. Huwag naman lola mo, no? Syunga-syunga. Then, nang sabi niya, madre ako, okay lang. Mahirap kasi syempre, ako madre, parang ganyan. Although, sinabi ko sa sarili ko, siguro binigyan naman ako ni Lord ng gift as a PayPal awardee. I think dapat lang na, hello, Martina, maayos ka, ganyan, madre ka dyan. So, ninanamnam ko naman and tinatry ko. And nagpe-pray ako na sana magampanan ko yon as a madre. Hindi naman ako as a mother nila. As a madre naman. So, sabi nila maganda naman yung kinalabasan. So, praise God, thank you na nagampanan ko siya. We can't wait to watch more of your character. Yan. And speaking of character, Sid, ano ba pwede mong i-share so far tungkol sa character mo? Kasi parang glimpse pa lang yung nakita ng ilang mga nakapanood na rin sa advanced screening. At parang marami pa mag-unfold. Ano ba? Sino ba siya?
How do I say this without really sharing too much? I guess, you know what, I guess there's two sides to the story, and of course we're always talking about, like the show talks about second chances and all that. I think my character could, if you want, to represent someone who doesn't see any reason to change. Yeah. Yun. Let's stop there. Kasi may mga tanong pa rin naman mamaya. Ayan. Pero ito para kay Ryrie. Ryrie, ang galing-galing mo naman mag-FSL. Ikwento mo naman yung experience mo sa pag-aral ng sign language at sa mga eksena mo with your parents dito sa My Best Friend Eman. Galing. Ay, joke lang. Go. Huli yung tanong. Ano po? Paano mo pinaghandaan ng no, yung mga eksena? Lalo na challenging siya, no? Nag-sign language ka all throughout. Pinaiyak mo kami, ilang eksena pa lang. Pinaghandaan ko po ito is, nag-aral po ako ng sign language. Nag-search po ako sa YouTube kung ano po yung mga iba ko pa pong matutunan sa sign language. At doon naman po sa pag-acting, meron po akong coach doon. Si, ano na yan? Si Derek Ryan, Teacher Carlos. Edna, tsaka si Derek Ryan Carlos. Wow. Nakakatuwa. Congratulations. Thank you po. Ayan. And of course, may tanong din tayo for the whole cast. You can start, Daytona. Yung naging inspirasyon sa'yo ng My Best Friend Eman. Yung inspiration sa'yo at sa pagganap mo, no? Yung experience mo rin sa pagganap mo ng iyong karakter sa My Best Friend Eman. Well, this is my first teleserye po kasi. So I was really thrilled to know na it's about Eman, na it's connected with the Lord. So, kasi lalo na my mom, she's really religious. So, it really touches me a lot. It makes me cry, ganyan, na I'm part of this, na my first ever one is Eman. It's about him. Ayun. And as for my preparation, it's with Derek Ryan, the Chobot technique, the Hollywood Chobot technique. Yun po yung tinuturo niya sa akin. Jay? Hello, good afternoon po. So I'm Jay Acosta playing as Francesca. And for me po, I think my character, without spoiling too much, is really pagmamahal. All about giving your all to someone you love and someone you want to, your dreams in general. So if nag-aspire tayo to be more and to look at the bright side, feel ko po yun yung motivation po ni Francesca. And of course, I'm very thankful to be part of this spectacular teleserye po. Thank you po. Thank you. Get? Inspiration ko dito, well, syempre si God. After being away for a couple years sa serye, and going back to my faith with God, I think this is a blessing from Him, and definitely it's very timely lang na ganito rin yung show na ginagawa ko and yung ngayon na gagawin ko after some time. So yeah, my inspiration is God. To God be the glory, of course, and yeah, very thankful to be part of this show. Thank you. Go, TJ. Hello po. Magandang hapon po. I'm TJ Valderrama. Uy. Uy. Ayun po. Ang inspirasyon ko dito, MJ, as family talaga siya. Same din dun sa character kasi malaking factor din sa character ni Sid na pinlay ko po dito, yung pamilya niya. And it's all about second chances na very sakto nga sa panahon natin ngayon. And very grateful ako syempre to be part of this amazing project po no, na show natin yan. Kasama po nakatrabaho itong mga wonderful na mga artista na to. And I'm very, very blessed and very, very thankful po. Yeah. Go, Elson. Hello everyone, I'm Elson De Dios and I'll be playing as Aaron po. And yun, my character is kababata ni Cho. And I idolize Cho. And I idolize him and I won't spoil a lot. Yun lang sasabihin ko. Konti lang. Best friend. So maraming katanungan sa karakter mo kung sino ka sa buhay ni Cho. Yes. So,
Yan, abangan nyo na lang kung gusto nyo malaman pa. That's relationship. O yun. Miss Donna. Hello po, ako po si Donna Cariaga. Bakit ba? Inspiration, siguro ko-connect ko na lang din dun sa character ko na may mga pagkakataon na yung mga taong tutulong sa'yo is yung mga hindi mo pa kaano-ano. So minsan kinakausap ka ni Lord through other people and sometimes and most of the time, yung mga taong hindi mo na-expect yung pwedeng magbigay sa'yo ng message na dinideliver ni God for you. So ayun po, ano pa bang inspiration? This economy? In this economy, kailangan natin to. Naman gumanon, yes. Work, diba? Thank you po. Salamat po. Yun po. Go, Yasmin. Yes, good afternoon po. I'm Yasmin Jill. I'll be playing the role of Priscilla, which is yung best friend po ni Ruth, which is played by Ate Shaina. Siguro inspiration po for this show would definitely be my family and si Papa Jesus din po talaga. Kasi if I related po sa character ko, si Priscilla, sobrang ang dami niya pong pagdadaanan in terms of yung makikita niya sa buhay ni Ruth. Kung ano man yung pagdadaanan niya, without spoiling too much din po, she'll always be there for her. And aside from that, yung belief na kung ano man yung mangyayari sa buhay mo, si Papa Jesus nandyan to let you go through it. And I started acting po back in 2013. First teleserye ko din po ito. So inspiration ko din po talaga is si Papa Jesus in terms of siya po ay binigay niyo po sa akin yung project na to, very first teleserye, even if it's been how many years po. So very timely po itong proyektong to. Kaya I'm very grateful na yung first project ko po is about Emma. So, yun Congrats! po. Thank you so much. And Ivan. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Siguro yung inspirasyon ko po dito is huwag ka mawalan ng pag-asa. Kasi sa show na to, it is really special to me. And for sure, magiging special dito sa inyo kapag mapanood nyo. Kasi sa show na to, talagang makaka-relate kayo. Kasi lahat naman tayo may pinagdadaanan sa buhay. And sa show na to talagang ipapakita kung paano mo to haharapin. And ayun, siguro doon ako na-inspired. And yeah. Thank you so much for that. Now on, we go on to the creatives. Sir BJ, napansin namin kahit na inspirational serye siya, napakadami pong genre nakita rito. Parang may action, diba, drama, may talagang heartwarming angle din po siya. How did you balance all these things in creating the story and envisioning My Best Friend Eman? Hello po sa lahat. Ng hapon po. Na nakakain lahat. Yes! May energy pa naman, no? Ayun po. Siguro yung pag-balance po namin, tatayo na ako, no? Yung pag-balance namin, it's really, gusto namin i-reflect, ano ba yung nangyayari sa totoong buhay? Bakit natin kailangan ng pag-asa, ng pananampalataya? Ngayon, yung krisis na lang sa gasolina, grabe, di ba? So parang, ang daling mawalan ng pag-asa. Pero gusto namin ipaalala sa tao na may kakapitan tayong pagmamahal sa pamilya at sa Diyos na lahat tayo pwedeng umayos ang buhay, magka-second chance. Kung anumang pagkakamali pinagdaanan natin para maituwid yung mga buhay natin. So yun yung gusto naming maging inspirasyon sa lahat. Yun. Go direct. Ayun po, Mga eksena, ikwento mo yung mga underwater scene at lahat ng mga hirap mo. Technique. Mga bonggang eksena nga abangan. Hello po, magandang tanghali po sa inyo lahat. So, yun po, katulad po sinabi ni BJ. Unang-una po sa lahat, maraming po salamat sa pagpunta dito sa aming MediaCon. And then we would like to acknowledge then also na thank you TV5 for giving us an opportunity for this, para po sa ganitong space, para po sa ganitong kwento na maibahagi namin. Kasi, syempre, ito po yung storya na sabi nga namin is matagal naming pinangarap na mailabas. Wala po rito ngayon si Enrique Santos, which is also one of the concept creator behind My Best Friend Eman. And mahaba yung naging proseso namin na pinagdaanan namin para at least maikwento yung ganitong storya. And katulad nga ng sinabi ni BJ na tag dito, maliban sa faith, we would like to na kung saan ay kwento ito ng mga tao na kung saan ay
gusto or may pagkakataon for second chances. Ito yung kwento nila sa pamilya nila na gusto magkaroon ng second chance sa family nila, sa love life nila, sa buhay nila. So ito po yung kwento na yun na para po sa kanila ito. And at the same time, yun po ang inaano namin na dito, bukod po dito is marami pang aabangan sa storya at nagpapasalamat din kami na dito, nabigyan kami ng pagkakataon na kasama namin dito si Direk Jerome. Yun po, hindi lang nakapunta ngayon si Direk Jerome kasi may sakit. So, yun po. Salamat po. Ayun po, marami po tayong abangan ng mga eksena rito. For example, may mga underwater scenes na kung saan kinuna namin na, ayun, si JM ay, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Basta nagkasakit na siya nung araw na yun eh. Kasi dito isang buong araw siya nag-shoot sa ilalim ng tubig. Actually, kasama silang apat, si Kit, si Daytona, si Jay, saka si Ellison. Yun. Ano pa yung mga abangan? Abangan nyo rin po yung mga eksena ni Sid, ni Tito Michael, wala rin dito, at ni Miss Ay ni Shaina. I mean, lahat ng dito, katulad nga nung lagi na sinasabi ni Shaina is that hindi mahirap i-mount yung eksena, pero mahirap yung character nilang lahat kung paano nila gagawin. May gusto ka bang ikwento tungkol kay Eman? Direk? Si DJ? Oo, kasi yun yung tanong lahat, sino ba si Eman? Sino nga ba si Eman? Actually, aabangan nyo po throughout the show kung sino si Eman. Pero hindi pinakita. Para yun pa yung magiging talking points o magiging exciting sa show na to. Kasi kaabang-abang parate yung labas ni Eman. Just to put context po, siguro yung Eman, kaya din namin pinangalanan na Eman. Sa Bible po kasi ang Eman ay ibig sabihin, Emmanuel, God with us. So gusto po namin ipakita na sa lahat ng tao, makikita mo ang Diyos. Makikita mo ang pagmamahal ng Diyos, mapakita mo ang pagpapatawad ng Diyos, makikita mo ang pagbigay ng second chance ng Diyos. Sa lahat po yan ng tao, sa lahat ng character sa show, sa lahat po ng tao sa buhay natin, makikita ang Diyos. Yun po. Very well said, and thank you so much for that. Yan po, that wraps up our Q&A session for My Best Friend Eman.